Basahin natin ang ganitong komento at bigyan po natin ng paglilinaw. Basahin natin. Roma 7:12, hindi nakasulat na kautusan ang magpapabanal sa tao. Tito 3:5, na hindi dahil sa mga gawa nating sarili, kundi unang Korinto 6:11, unang Pedro 1:2, Hebreo 10:10, ang dugo ni Kristo ang makakapagbanal sa tao at ang kanyang pagkahandog. Yan po ang ating lilinawin dito po sa ating channel. No? Kaya binigyan ko po ng title, ang utos ng Panginoon ang nagpapabanal sa tao. Pero dito sa komento, no, parang nilalayo kayo sa diwa. Ewan ko kung mga ngaral yan, no? Balikan natin. Kasi kukuha siya ng talata na yun daw ay hindi nakakapagpabanal sa tao. Tingnan nyo, utos po ang nakakapagbanal sa tao. Muli natin pansinin ang kanyang komento, no? Sinasabi niya dito sa Roma 7:12, hindi nakasulat na kautusan ang makakapagpabanal sa tao. At kumuha siya ng mga talata. Para bang yung sumulat ng Roma, si Apostol Pablo, yung sumulat din ng Tito, si Pablo rin po. Parang kinukontra niya ang kanyang sarili. Ganun po ba? So, bawat talata na inyong kinukuha, dapat yung malaman, yan ay nagmula kay Kristo. Pinapasulat yan sa mga apostol para malaman natin yung mga bagay na binabasa natin ay may mga bagay na pagkaunawa. Uunawain natin, ano? Kaya ho, ganito ho, para maintindihan natin. Lalabas po talaga ang utos ng Panginoon ang nagpapabanal sa tao. Kasi ang binanggit niya yung 7:12, di ba yan? O 7:12. So pupuntahan natin yung Roma 7:12 at basahin natin. Ito po yung 7:12. Sinasabi diyan, pero sa kabila nito, tandaan natin ha, pag sinabing sa kabila nito, ibig sabihin, ito yung bagay na maintindihan natin. Ang sabi diyan, banal pa rin ang kautusan. Ang bawat utos nito ay banal, matuwid at mabuti. Ano yung bawat utos? Di ba yan ang nasa 10 utos? So, ibig sabihin, yun ay banal. Kung susundin mo yun, halimbawa, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Di ba? Huwag kang luluhod sa mga Diyos-Diyusan. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Di ba? Yun ang nasa 10 utos. Ipangilin mo ang araw ng Sabat. Igalang mo yung ama at ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi dasyat ikatotohanan. Huwag kang mag-iimpot. So, sa 10 utos na yun, banal yun. Kaya bawat utos ay banal, mabuti at matuwid. So, malinaw? So, ito yung bagay na nakakapagbabanal sa tao. Eh, isang galing ba yung utos na yan? Yan ang utos na yan galing sa Ama at kay Kristo. Paano natin malalaman? So, ito ang supporting verse pa rin diyan sa talatang iyan. So, pupunta po tayo sa aklat pa rin po ng Hebreo, no? Sa sulat pa rin po ni Pablo, si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao at ang kanyang ama. So, malinaw po, mag-ama po ang nagpapabanal. Paano ka magiging banal? Sa pamagitan ng utos ng Panginoon. Yun ang nagpapabanal sa iyo, sa akin. Kung sinusunod mo. Bakit? Kasi yung pagsunod na yun, hindi ka magkakasala. Dahil ang Diyos walang kasalanan, di ba? Banal yun. Kaya kung gusto mo maging banal, ang sabi ng Panginoon, magpakabanal kayo dahil ako'y banal. So, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nagkakasala, huwag kang gumawa ng kasalanan para matawag kang banal. O di ba't mali na po ang kanyang unawa doon sa Roma 7:12 na sinasabi, hindi daw nakasulat naman sa kautusan ang magpakabanal. Malinaw na po na yung sinasabi sa kautusan yan, no? Mismo ang nagbigay ng utos yung mag-ama. Kaya kung babalikan natin yung 7:12, ang sinasabi diyan, sa kabila nito, banal pa rin ang kautusan. Ang bawat utos nito ay banal, matuwid at mabuti. So basa tayo ng ibang salin. Kaya nga ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Diba't napakalinaw naman po. Eh bakit nagkakaroon pa rin ng maling unawa ang mga taong ganito? Na kung saan ay binabaliwala ang utos ng Panginoon na hindi raw yun ang magpapabanal sa tao.
O ngayon, kukuha siya ng talata. So, pupuntahan natin yung Tito 3:5 na sinasabi niya, no? So, puntahan natin yan at basahin natin, no? Sa SND muna tayo magbasa. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamagitan ng Banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Paano daw tayo nagkaroon ng bagong buhay sa pamagitan ng Banal na Espiritu na naghugas sa atin? Ang naghugas sa atin yung dala-dala ng Espiritu Santo na aral at turo mula kay Kristo, no? Mula sa Ama. Yung po ang maghuhugas. Hindi po ang Banal na Espiritu ang maghuhugas. Kaya nga ipinakita dito, no? Kung titingnan natin, ano ba ang pagkaunawa niya dito? Ito raw ang batayan para maging banal. Balikan natin ang kanyang komento. Sabi niya dito, no? Ito yung magiging contrast nitong 7:12, no? Na ito raw yung Tito 3:5 na hindi dahil sa mga gawa nating sarili. Titingnan natin, ano ba yung gawang sarili? Kasi pag nagbabasa kayo para hindi magkaroon ng paglalabo ang inyong kaisipan, puntahan nga natin kung yung gawang iyon ay pinagbabawal. Punta tayo ng verse 1. Sa verse 1 sabi diyan, palalahanan mo ang mga mananampalataya na magpasakop at sumunod sa mga may kapangyarihan, kinakailangang lagi silang handa sa paggawa ng anumang mabuti. O di ba't inuutusan ni Pablo? Pinapaalalahanan ang mga mananampalataya, unang-una magpasakop, sumunod sa mga may kapangyarihan. Tapos dito, kinakailangan, necessary, ibig sabihin, na laging silang handa sa paggawa ng anumang mabuti. Ngayon, ilalakip mo ba itong verse 5? Iniligtas tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Doon sa verse 1 pa nga, pinapakita ni Pablo na kailangan mo yan. O, Englishin nga natin. Remind people to be subject to rulers and authorities, to be obedience, to be ready and willing to do good. Yan, no? Kailangan meron kang ginagawang mabuti. Katulad niyan, kung hindi ka gagawa ng mabuti, ibig sabihin hindi ka sumusunod sa mga may kapangyarihan. Hindi ka nagpapasakop sa mga namumuno. O, di ba? Kung ikaw ba ay nasa inyong lugar, may kapitan diyan, hindi ka ba nagpapasakop sa inyong kapitan? Huli ba ang pagnanakaw diyan sa inyong lugar? Kaya nga may mga kapitan, siya mag-ayos, kung may magnakaw, may manggulo, ayusin ang problema ng inyong an. O di ba? Kaya nga sinasabi diyan ng mga Apostol Pablo, doon lalo sa mga mananampalataya, sa halip na gumawa ng kasamaan, gumawa ng mabuti sa bawat lugar ng inyong kinalulugaran. O ngayon, sa komentong ito, di ba malina ang inyong unawa? Sa pagbabasa yan, unawain pa natin sa verse 2. Na huwag magsalita ng masama tungkol kanino man, o di ba? Huwag kang magsasalita ng masama tungkol kanino man. Na huwag makipagtalo. Di ba? Iyan ang tamang aral ni Kristo, hindi ka na makikipagtalo. No, nakalagay pa diyan, kundi mapakahinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. O yan ang nagbabanal. Kasi sumusunod ka Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Kung ganyan ang ginagawa mo, nagbabanal ka. Ayan magkaroon ka ng kundi magpakahinhin, magpakahinahon sa lahat ng tao. Sa isang salin, no? Saan natin yan? Huwag nilang siraan ang sinuman at huwag silang maging palaaway. Sa halip, dapat silang maging maunawain at mapagpakumbaba sa lahat. Tuloy natin. Sapagkat noong una, tayo rin ay kulang sa pangunawa tungkol sa katotohanan at mga masuwayin. Nilinlang at inalipin tayo ng lahat ng uri ng kahalayan at kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Kinauputan tayo ng iba at kinapuutan din natin sila. Tuloy natin sa verse 4. Ngunit nang mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos
na ating tagapagligtas. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Iniligtas niya tayo sa pamagitan ng Banal na Espiritu na naghugas sa atin na nagbigay ng bagong buhay. O di ba? Ano sinasabi diyan sa verse 5 na yan? Yan ba ang sinasabi ninyo na hindi sa mabuting gawa? Kung sinasabi mong ginagawa mo yun sa sarili mo, yun ang hindi pakikinabangan. Pero yung ipinapagawa ng ating Panginoon Kristo na sinulat ni Pablo, sabi gumawa ka nga ng mabuti do sa verse 1. Ang ginagawa mo, kinakalaban mo rin yung sinasabi ni Pablo, dito uunawain mo lang. O di ba? Kung gagawa ka mo ng sariling kabutihan, yun ang ibig sabihin ng sariling kabutihan. Yan, magmamalaki ka. Gusto mong ilagay doon, halimbawa, gawa ka ng mabuti. Donated by, naroon ang pangalan, para ikaw ang magmalaki. Kahit gumawa ka ng pagtulong, kahit hindi mo ideklara na yung ginawa mong kabutihan, yun ang ibig sabihin. Huwag mong ipagmamalaki, huwag mong ipagmamayabang. Gumawa ka ng mabuti ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang ibig sabihin. Hindi po masama ang paggawa ng mabuti kung naaayon sa kalooban ng Diyos. Kung ang iyong sarili ang pinagmamalaki mo para sa paggawa ng mabuti, iyon ang hindi makakabuti. Kasi nagmamayabang ka, nagmamalaki. O di ba? O tuloy natin para maintindihan natin. Balik natin sa isang salin, no? O iyan ang sinasabi ba ninyo? Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, yun, pangkumpang sarili. O gagawa ka doon sa inyong barangay, ano? Ba, nagmamalaki ka. Kaya pati ikaw ang mayaman, ikaw ang may kaya. Ayan. Huwag mong ipagmamalaki ang sarili mo. Kundi ginagawa ito ng bawat kapatiran, nagtutulong-tulong, hindi individual na pang sarili. Kasi pag sinabing pang sarili, individual yun eh. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, kung tutulong ka, donated by, ang pangalan mo lamang ang nakalagay doon. O, di ba? Kung tutulong kayo, marami kayo. Yun ang sinasabi doon sa verse 1. Yan o, balikan natin yung verse 1. Para maintindihan mo, no? Yan ang pinapagawa, pinapaalala ni Pablo sa mga kapatid sa pananampalataya na magpasakop sa mga pinuno, sa may kapangyarihan. Dapat daw maging mga masunurin at handa sa paggawa ng mabuti. Yan. Kung ikay nasa lipunan mo, gagawa ka ng mabuti. Huwag kang magmamalaki, ikaw lang ba? O, tulong-tulong kayo, sama-sama. Yun ang nagkakaisa ng mga mananampalataya. Kaya nga iglesia eh. Ibig sabihin ng iglesia, mga mananampalataya kay Kristo at sa Ama. Sumusunod sa aral at turo. O hindi ka pala away. O tuloy natin, no? Hindi nakikipagtalo. O balikan natin, ha? Huwag magsalita ng masama tungkol sa kaninuman, ni huwag makipagtalo, kundi, yan o, mapakahinhin, mapagkahinahon sa lahat ng mga tao. Yon, magpakahinahon daw, magpakumbaba. Hindi pala naiintindihan itong talata ng mga binibigay ninyo. O ituloy pa natin. Ang sinasabi mo pa, hindi dahil sa mga gawa nating sarili, kundi ito, kundi raw. O unang Korinto 6:11. Di ilinaw din natin yung mga bagay na yan na sinasabi mo. O puntahan natin yan. Yung talatang yan. Basahin din natin itong binigay mong talata. No? Unang Korinto 6:11. Balikan nga natin. Tama? Yan. Unang Korinto 6:11. O bago isusunod natin yung unang Pedro. So 6:11 muna tayo magbasa. At ganyan nga ang ilan sa inyo noon. Ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Hesukristo at Espiritu ng ating Diyos. O sa isang salin, baka ito yung gusto mong unawain, ano? Kasi kayo po nagbibigay ng mga talata, ako lang po yung nagbabasa ng iba't ibang salin para maintindihan lang natin. So ibabalik ko doon sa gusto nyong version, ADB, no? Unang Korinto 6:11. O basahin natin sa version na gusto mo. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nahugasan na kayo, ngunit binalal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa Espiritu Santo, at sa Espiritu ng ating Diyos. Ibig sabihin, anong ibig sabihin diyan sa talatang yan? Pag sinabing binalal na kayo,
Ano ang ibig sabihin niyan? Para ka maging banal, sumunod ka nga sa mga utos, binasa na nga natin kanina, eh. Magpakababa. O balikan mo lang ang verse 10, maintindihan mo. Sa verse 10, ang sabi diyan, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manlalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi magmama ng kaharian ng Diyos. O ibig sabihin, pag ganyan ang ginagawa mo, hindi ka sumusunod sa utos, you are not qualify. Nagkakasala ka nga, hindi ka nagbabanal. Kaya kung nagbabanal ka, kung babalikan pa natin yung mga naunang mga talata, yan ang sinasabi diyan sa 8. Ngunit kayo rin ang mga nagsisigawa ng kalikuan at nangangdaraya, at ito'y sa mga kapatid ninyo, yan katulad niyan, mandaraya, no? O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit na ang mga mapakiapid, di ba't nasa 10 utos nga yan? Kaya kung sinusunod mo ang utos, hindi ka makikiapid. Nakalagay diyan, oh. Ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, di ba't nasa 10 utos din yan? Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Ni ang mga lunya, o nasa 10 utos din. Kung sinusunod mo ang 10 utos, ay di nagbabanal ka. Kuha kayo ng kuha ng mga talata, ay hindi pala ninyo naiintindihan. Ako kaibigan, buti na lang kaibigan kita, kung hindi, wala. Hindi ko papansinin ang iyong mga komento nagpapalayo sa iyong sarili. At kawawa naman ang makikinig sa'yo kung ika'y mangangaral. Tuturuan mo sila ng kamalian, no? O ito pa, puntahan na natin yung unang Pedro 1:2. Parang sinasabi mo, ito ay ang nagpapabanal? Di ba't ang mga utos nga ng Diyos, kung sinusunod mo, yung nagpapabanal? O binasa natin yung 6:11, no? Eh, hindi ka pala pumunta doon sa mga naunang talata, yan, sa verse 9. Meron pa yung 10. O, di ba? Sabi dito sa 10, ni ang mga magnanakaw. O, di ba't kasama yan sa 10 utos? Pag nagnanakaw ka pa rin, hindi ka nagbabanal. Kung hindi mo na ginagawa ang mga bagay na yan na nabanggit sa 6, 8, 9, 10, at doon sa 11, yan ang ibig sabihin. Ganyan nga ang ilan sa inyo, eh, o 'di ba? Kung ganyan, ibig sabihin lumalabag sa kautusan, ay hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. O yan, sa verse 10, 'pag ganyan ang ginagawa mo, nagnanakaw ka pa rin, nangangalunya, 'di ba, pumapatay, nagsisinungaling, sabi diyan hindi magmamana ng kaharian ng. Okey na? Okey, tuloy tayo dito sa isang talata na binigay mo, na ang sabi mo ito pa ang nagpapabanal sa tao. Tingnan natin itong unang Pedro 1:2. Yan ang sinasabi mo diyan, 'no? So, pupuntahan natin 'yan at basahin din natin. Ito po, 'no, sa ADB tayo magbasa. Anong sinasabi diyan? Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pagbabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Jesucristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Ito ang iniisip mo, yan ba nagpapabanal? Anong ibig sabihin para maging banal ka diyan? Sa pauna daw kaalaman ng Diyos Ama sa pagbabanal ng Espiritu upang magsitalima at mawisikan ng dugo. Parang sinasabi mo yung dugo ba ni Kristo ang nagpapabanal? Mali. Na naman ang iyong unawa. Para maintindihan mo ay ito, para maintindihan mo, 'no? Siyempre sa pagbabasa natin, ituloy mo lang ang talata. Ano ang sinasabi niya sa talata? Sa verse 3. Puntahan natin, 'no? Purihin natin ang Diyos Ama at ang ating Panginoong Kristo. So ang pagpupuri, ibinabalik natin laging sa mag-ama, sa Diyos Ama at sa Panginoong Kristo. Nakalagay diyan kay Pedro. Bagay si Pedro, gano'n din pala ang pagkakilala, eh. Nagbibigay ng papuri sa Ama at sa Anak. Maging si Pablo, no, ha? Patuloy natin. Dahil sa dakilan niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito ay nasa langit. O, di ba? Walang kapintasan, hindi nasisira, at hindi kukupa. So, yan ang sinasabing buhay na walang hanggan.
hindi ka na mamamatay, hindi ka na magkakasakit diyan, hindi na masisira ang katawan natin. So, hindi na tatanda at doon mo mamamalagi ang buhay mo'y may kapayapaan, ano? Walang kapintasan, okey. So ngayon, para maging banal ka at matanggap mo yung buhay na walang hanggan at hindi ka mamamatay, kasi nakalagay diyan wala ng kapintasan, eh. Nagpapasalamat si Pedro sa Ama at sa Anak. Ibig sabihin, kung sa Ama at sa Anak nanggaling yung kautusan, sundin natin. 'Di ba't binigay ko ho sa inyo kanina ito, yung, Hebreo 2:11, si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao at ang kanyang Ama. Oh, malinaw naman po. O ngayon, para maintindihan natin, balikan natin ang sinasabi mo. So, tinutuloy ko lang ang pag-aaral natin, ho. Iyan po ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. So, ibig sabihin, ang nagbibigay ng ganitong, buhay na walang hanggan ang Ama at Anak kung magbabanal ka. Kaya nga ang sabi ng Diyos, kung banal ang Diyos, magpakabanal kayo dahil ako'y banal, sabi ng Diyos. E paano ka magbabanal? Susunod ka sa utos. Pero ang inyong unawa, yan oh, binabaliktad ninyo eh. Nagkakaroon ka ng contrast in your thinking, in your mind, na hindi daw nakasulat sa kautusan ang magbanal. Eh, naroon nga ang magbanal eh. Nasa doon sa araw ng Sabat. Yun po'y pagbabanal. Araw ng Sabat. Eh, gusto niyo, wag na sundin yung ikaapat na sinasabi doon, ipangilin niyo ang araw ng Sabat. Ibig sabihin, panahon ng pagbabanal yun. Bagamat yun naibigay sa Israel, pero yung 10 utos, wag mong aalisin yun. Bigyan mo lang ng tamang unawa. O, nakita mo ba? O, ituloy natin ha ang pagbabasa. O, tuloy natin sa pagbabasa ha. At sa pamagitan ng pananampalataya ninyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaan ihahayag sa huling panahon. O, di ba? Ihahayag pa lang yung kaligtasan eh. Yung iba sabi, ligtas na. Eh, yan pa lang, sabi nga ni Pedro, ihahayag pa ang kaligtasang ito, kailan? Yan, sa huling panahon pa. O ba? Doon pa lang ihahayag ang iyong kaligtasan. Kaya mananatili kang tapat hanggang wakas, hanggang sa pagtubos. Manatili kang may kabanalan sa pagsunod sa Diyos. Huwag mo lalabagin para maging banal ka. Tuloy natin ha. Yan ba ang sinasabi ninyo sa inyong komento? Kung gusto mo maging banal, sumunod ka sa kanyang mga utos. O di ba? Yan ang dapat mong malaman. No? O ngayon, para magkaroon pa tayo ng pag-aaral. Kasi mahaba ang binigay mong mga talata na hindi mo naiintindihan. Ang sinabi mo pa rin dito sa Hebreo 10:10, ito ba ang nagpapabanal, yung dugo ni Kristo? Yan o. Hebreo 10:10, ang dugo ni Kristo ang makakapagbanal sa tao at ang kanyang pagkahandog. O di tingnan natin kung iyan nga. Oo, si Kristo ang nakakapagbanal, pero yung dugo niya ay ano, yung ba ang nagpapabanal? Yung ngang utos. O di tingnan natin kung iyan nga ang nagpapabanal sa tao, yung dugo ni Kristo. Isa ka kukuha ng dugo ni Kristo? Tanong ko sa iyo. Saan ka kukuha ng dugo ni Kristo para maging banal? Ang dugo ni Kristo para maintindihan natin, unawain natin at alamin natin sa kasulatan, no? So basahin muna natin yung Hebreo 10:10 na sinasabi mo. Okay, puntahan natin 'yan. At dahil sinunod ni Hesukristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamagitan ng minsang paghahandog ng sarili niya. O basa nga tayo doon sa gusto mong salin, no? ADB. Sa kaloobang ayon o yaon, tayo'y pinaging banal sa pamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. O ngayon, nakalagay po diyan, no? Sa kalooban ayon o yaon, tayo'y pinapaging banal tayo daw sa pamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo. O tama naman. Ano ba yung paghahandog ni Kristo? Nasaan yung ano, dugo diyan? Siyempre, hinandog nga si Kristo kasi kaya nga siya napako sa krus ay nagkaroon ng ano, na tinatawag ng pagbubo. So, pag sinabing pagbubo ng dugo, doon nagkakaroon ng kapatawaran. Di ba? Naroon po yung tinatawag na kasalanan mo ay nababayaran. Ano? Iyon po ang ibig sabihin diyan.
Kaya nagbasa ako ng isang salin 'no, isama ko lang. Sabi dun sa isang salin, "At dahil sinunod ni Jesucristo ang kalooban ng Diyos ang alin? Na sumunod sa mga utos ng Diyos." Eh, sinunod pala ni Kristo yung utos, eh, 'di ba? Anong kalooban ng Ama? Sabi dito, nilinis niya tayo sa kasalanan natin sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili. O paglilinis pala yun, 'no? May mga salin kasi na hindi mo naiintindihan. O tuloy natin 'no, ang pagbabasa para maintindihan natin. Sa isang salin muna, tanggalin natin yung isa. Ang katotohanan ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng pagtayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain na hindi makakaalis kailanpaman ng mga kasalanan. So, ibig sabihin, yung mga palatuntunan ng paghahandog, hindi pala nakakapag-alis ng kasalanan. Nakita mo? Ngayon, para maintindihan natin, palitan natin ng ibang salin. Naglilingkod ang mga pari araw-araw at paulit-ulit na nag-aalay ng gayon ding mga handog na hindi naman nakakapag-alis ng kasalanan. Tingnan niyo ho, iyan ang inalis nga ni Kristo, yung mga paghahandog ng mga hayop. Akala nga nila yun ang nakakapag-alis ng kasalanan. Kung babalikan mo yung 10, si Kristo, kaya pala pumunta dito sa mundo, ihandog niya ay yung kanyang sarili kasi hindi nga nagustuhan ng Diyos. O balikan lang natin yung verse 5. Yun ang sinasabi ni Kristo sa kanyang Ama. Kaya nga nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama, "Hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao, kaya binigyan mo ako ng katawan na ihahandog ko." So, iyan pala yung paghahandog. Yan ba nagpapabanal na sinasabi mo? Ang sinasabi niyan para makalaya ka sa kasalanan, mapawi ang kasalanan mo. Ibig sabihin, yung kasalanan at paglabag sa mga utos ang nagiging sanhi, 'no, na hindi ka nagiging banal kung lumalabag ka. Kaya kailangan mo sundin ang kautusan. Kung ika'y nagkasala, pinatawad ka ng Diyos dahil sa iyong kasalanan. Ngayon, huwag mo nang uulitin kasi 'pag inulit mo lang yung kasalanan, wala nang handog pa kasi minsanan lang paghahandog 'yan. O balikan natin yung verse 10, 'no? Dahil sinunod ni Jesucristo ang kalooban ng Diyos, inilis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamagitan ng minsang paghandog sa sarili niya. Kaya minsan lang paghandog, eh. Kaya minsanang ika'y pinatawad sa iyong mga kasalanan, huwag mo nang uulitin kasi minsan lang din yung inihandog. Ano, naintindihan mo? Tuloy natin. Kasi nga inahalin tulad ito sa mga dating ginagawa ng mga pari na naghahandog sila ng mga hayop, yan oh, palagi ang paghahandog. Pero hindi naman pala yan nakakapag-alis ng kasalanan. Kaya sabi sa verse 12, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan at hindi na ito mauulit kailanman. O nakita mo? Eh nagkasala ka uli. Ibig sabihin kung nagkasala ka, kailangan uling ihandog. Eh hindi na nga pwedeng ihandog si Kristo dahil napatawad ka na. Kung babalik ka uli sa iyong kasalanan, wala nang ihahandog. Kaya ang sinasabi diyan, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan at hindi na ito mauulit kailanman. Pagkatapos nito, umupo na siya sa kanan ng Diyos. O basahin din natin sa gusto mong salin, no? Ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman na yun eh, ay umupo sa kanan ng Diyos. Ibig sa naroon na si Kristo sa kanan ng Diyos at yung paghandog na yun, minsanan lamang at pinatawad ka na. Ngayon, kung gagawa ka pa rin ng iyong kasalanan, eh hindi ka magbabanal doon. Ibig sabihin, lumalayo ka kasi hindi ka na sumusunod. Kasi yung utos nga ang nagpapabanal sa iyo. Ngayon, kung sumusuway ka pa rin, mawawala na yung kaligtasan mo. Kasi wala na maghahandog sa iyong kasalanan na yung gagawin pa. Nakita mo? Yun ang pagpapalinaw natin sa mga talata na inyong hindi naiintindihan. Yung bagang dugo ni Kristo ang nagpapabanal, yung pong pagsunod sa utos ang magbabanal. Kasi pag sinuway mo yung utos, babalik uli sa dating makasalanan, wala nang haing pangyahandog sa kasalanan. So, hindi ka na banal.
So, yung mga banal na sumusunod sa utos, yun ang magkakamit ng buhay. Okay? So, salamat naintindihan mo ang mga talatang ito natin na pag-aralan ngayong araw na ito. Suwayo ang kapayapaan at mabigyan patuloy na rin ng karunungan. Sana naunawaan mo, no? Hindi po yung sinasabi ninyo, no? Clarify ko uli, ha? Sabi mo, hindi nakasulat ang kautusan ang nagpapabanal sa tao. Di ba't utos nga yung nagpapabanal? Kung ikay lumalabag sa utos ng Diyos, maghihintay ka hatulan. Kaya kailangan mong magpakabanal sa pamamagitan ng utos ng Panginoon para makasama ka doon sa kaharian ng Diyos, doon sa langit. Okay? So, sana naintindihan mo. Tayo manalangin. Ama, muli kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat, Ama, sapagkat pinaunawa mo ang mga bagay nito sa mga taong walang kaalaman. Kaya tulad po namin na kami po ay sumusunod sa iyong kalooban upang kami ay hindi mapahiya sa araw ng paghukom. Salamat, Ama, sa mga salita mo na naghatid ng mabuting balita na kung saan ang utos mo o Diyos ang nagpapabanal sa tao. Tinatanggap mo namin ang aral na ito sa araw na ito. Pinupuri ka namin at sinasamba. Ito po ang aming panalangin, Ama, sa pangalan ng Jesus. Amen.